May panibago pong kaso ng Mpox sa Baguio City. Ayon po sa City Health Office, siya ay 22 anyos na lalaki at walang travel history sa labas ng bansa. Meron siyang flu-like symptoms at merong rashes din sa palad, mukha, braso at maging sa likod. Class 2 ang klase po ng Mpox na tumama sa kanya. Nagpapagaling daw ngayon sa bahay matapos pong ma-discharge sa ospital noong Martes. May dalawa siyang close contact na asymptomatic. Samantala po naman, gumaling na ang unang kaso po ng Mpox sa Baguio. Sa kabuuan ay 52 kaso na po ng Mpox ang naitala noong nakaraang taon sa buong bansa. Patuloy namang pinaalalahanan ang publiko na laging maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at panatilihin daw po ang physical distancing lalo na sa matataong lugar para makaiwas sa Mpox. Wala pa ring humpay sa pag-aalboruto ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa tala po ng FIVOLCS, 14 na beses itong nagbuga ng abo. Kahapon po yan na tumagal ng higit 1 oras. 35 pagyanig din ang naitala sa paligid ng bulkan. Nagbuga rin ito ng usok na may taas na 700 metro. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Bawal pa rin lumapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Aabot naman po sa 31 individual ang sugatan matapos po ang magnitude 5.8 na lindol sa San Francisco sa Leyte. At ayon po sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod sa mga sugatan, meron pong 300 bahay na nasira sa pagyanig. Mabuti ho na lamang at walang namatay ng dahil sa lindol. Wala rin pong nawawalang residente. Huwebes noong nagdaang linggo ang nangyari po ang napagyanig. Patuloy pong inaalam ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Pahirapan naman ang naging pag-apula sa sunog na sumiklab po sa hilera ng mga bodega dyan sa San Pedro, Laguna. 13 malalaking warehouse ang sabay-sabay na nilamon ng apoy. Ang masakla, puro krudo, uling, generator at iba pang gamit ang nakatambak sa mga bodega. Kaya nahirapan po mga bumbero na apulahin ang apoy. Madaling araw lamang nitong Sabado nang sumiklab ang sunog pero hanggang kahapon abala pa rin ang mga bumbero. Bukod sa mga bodega, nadamay rin sa sunog ang 4 na kalapit na bahay. Tinatayang aabot na sa hanggang kalahating bilyong piso ang pinsala ng sunog. Patuloy na inaalam ang naging mitsa ng apoy. Patay po naman ang 2 negosyante matapos pong pagbabarilin sa Mariveles, Bataan. Kinilala po ang mga biktima na sina Lawrence Rico Javier at Roselito Camia na pawang mga business contractor. At ayon sa investigasyon, unang nga pong binuntutan ng mga suspect ang sinasakyang SUV ng mga biktima. Nang ito'y pumarada sa harapan ng kumpanya, pinaulanan po sila ng bala ng gunman na sakay po ng isang itim na kotse. Agad pong nakatalon at nakatakas ang kasama nilang driver. Alitan sa negosyo ang sinasabing posibleng motibo sa krimen. Pinaghahanap pa ang nakatakas na mga may gawa sa naturang pananambang.